Hello, magandang hapon. Happy Friday the 13th. Malas daw ang Friday the 13th. Totoo ba? Try ko nga magmotor ako maghapon kung mamalasin ako. Saan ba nagsimula yung Friday? Wait lang nga, bago tayo mag-start dito sa mga pag-uusapan natin. Saan nagsimula ang Friday the 13th? Quick search nga tayo. Sabi dito, Friday the 13th is a well-known superstition, particularly in Western cultures, where it's considered unlucky. The belief stems around negative association with both the number 13 and the day Friday, leading to a variety of behaviors, from avoiding travel to embracing discounted tattoos on the Friday the 13th. Origins daw, the superstitions surrounding Friday the 13th is rooted in ancient beliefs. Some link it to the Last Supper, where 13 people were present, or to the arrest of the Knights Templar on Friday, October 13, 1307. Oh, number 13 has been associated with misfortune for centuries. Kung ganon, ang logic, edi lahat ng 13, hindi lang Friday dapat, kasi number 13 eh. The Last Supper was a meal with 13 guests. Diba, 12 apostles, tapos si Jesus Christ 13. Pero alam nyo ba, tingnan natin yung picture ng Last Supper ha. The Last Supper. Hindi pa ito yung main topic natin, na daanan lang to eh. Diba 13 daw yung tao dito? Ang nito, daw to eh, 14 daw talaga yung tao nito. Hindi siya, bilangin natin ha. 14 daw talaga dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dito no, pero 14 daw talaga yan. Alam niyo kung bakit? Yung nagpipicture eh, kasama pa eh. Joke lang. Sino yung nagpicture, di ba? Kasama yung nagpicture. Anyway, pagpatuloy na natin, speaking of kamalas-malasan, na nyo yung sa Skyway, yung nabagsakan ng debris. Ito ang malas naman nito. Nabagsakan ng debris mula sa Skyway ang isang sasakyan sa Ninoy Aquino Avenue sa Barangay Tambo, Parañaque, ngayong Miyerkules, June 11, isang araw. Diba? Pero advance na yung Friday the 13th niya. Sa pahayag ng Skyway O&M Corporation, operator ng NAIA Expressway, sinabi nilang isang isolated or highly unusual na insidente ang nangyaring pagbagsak ng debris sa Ninoy Aquino Avenue, at nagsagawa na ng inspection ang kanilang maintenance team. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa pamilya ng driver na nasugatan sa insidente. Kailangan bayaran nila yan. Palitan nila yung kotse. Total, laki naman ang kita nila dyan sa di ba? Kamalas-malasan sa dinami-dami ng sasakyan na dumadaan dyan, sa'yo pa tsamba, no? Parang sobrang naman malas mo nun. 'Di ba? Parang ikaw talaga yung may negative energy na, just imagine, libo ang dumadaan dyan na kotse, no? Saktong-saktong pagbagsak sa'yo, bumagsak. Ano ba ito? Parte ba ito ng Skyway? Or basura ito dun sa taas na bumagsak? Kasi kung parte ng Skyway yan, ibig sabihin may nasisira dun. 'Di ba? Pagkukulang pa rin nila kasi meron naman pala silang maintenance team eh. Ayan may maintenance team sila. Ba't hindi nila nakita na nasisira yan? Tingnan nga natin balita regarding dito. June 11, ng isang araw. Wasak ang isang SUV matapos mabagsakan ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Parañaque.
Bigla na lang daw bumagsak ang sementong nagdurugtong sa bigan ng expressway. Saksi si Jamie Santos. Talagang part ng ng flyover. Sa tindi ng sinapit ng SUV na ito, matapos mabagsakan ng mga tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Barangay Tambo, Parañaque City kaninang hapon, hindi mo aakalaing makakaligtas ang driver nito. Basag ang windshield at nayupi ang bahagi ng hood at bubong ng sasakyan. Grabe, no? Binabagtas ng SUV ang kahabaan ng NIA Road nang biglang bumagsak ang sementong nagdurugtong sa biga ng expressway. Agad namang rumesponde ang rescue team ng Barangay Tambo Mukhang mayaman pa si kuya. Mukhang yari kayo dyan sa niyan. para bigyan ng paunang lunas ang biktima. Kwento ng ilang saksi mula sa kalapit na establisimento, nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa labas. Yung kotse po, nakita po na namin nalaglagan na po ng semento po. At tapos, yung nakita po na namin yung lalaki po na yung driver po, yung naano lang po yung ulo niya, pero parang na-trauma po siya. Sa videong nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakaupo sa sidewalk ang biktimang estudyante habang binibigyan siya ng paunang lunas ng rescue team. Nakatayo naman ito patungo sa loob ng ambulansya para madala sa ospital. Matapos ang insidente, agad ininspeksyon ng mga tauhan Swerte niya, no? Estudyante, naka-SUV na, no? ng naiyak sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa Skyway O&M Corporation, operator ng NAIA Expressway o NAIAX, nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na otoridad at sa pamilya ng SUV driver upang maipagkaloob ang lahat ng kinakailangang tulong. Bayaran nyo yan. Bagaman ito raw ay tila isang hiwalay at bihirang pangyayari, nagsasagawa na ng masusing inspeksyon ang kanilang maintenance team. Ngayon lang. Nung may nangyari. Di ba? Ngayon lang gagawin. Yan tayo di ba? Pero naniniwala naman ako na unpredictable naman kasi talaga yan. Di ba? Hindi mo naman... Pero avoidable. Di ba? Kasi kung ini-inspect nila yan, malamang hindi mangyayari yan kung nakikita nilang may potential. May mga engineers naman siguro sila, di ba? Upang matiyak na walang iba pang panganib sa buong bahagi ng NAIAX Carriageway. Sineseryoso raw nila ang insidenteng ito at sila raw ay nakatuon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kanilang kalsada. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Lahat yan, lahat yan inspekin na. Kasi baka mamaya may ganyan na babagsak eh. Kasi, just imagine, ang tagal-tagal na nun siguro, nung ginawa pa yan, tapos daan yung sasakyan vibrate, nun lang bumigay. Parang Final Destination vibe no? Pero, at least okay si kuya. Kaya lang yung trauma nun, di ba? Now, next, ito, nabubwisit din ako dito eh. Wait lang. O sige na nga, ito na muna. Ito nahihiya ako dito sa ganito. Tingnan nyo, ito ay shinare ng Peanut Gallery Media Network, PGMN. Tama pa no? Kahit ako nabubwisit din, naranasan ko din kasi yan. Actually, araw-araw nga yata. Kasi bago ako umuwi, kakain ako dun sa may barbecuehan, dun sa karinderya na kinakainan ko, na may ipis. Ano na yung ipis dun eh? Kumbaga, part na ng ng service nila yung ipis. Every time kasi na nandun ako, di ba, may gumagapang na ipis doon sa istante. Anyway, ba't para napunta doon? Pero masarap ang luto doon ha. Ganyan din na nararanasan ko pag bumibili ako ng, let's say, barbecue or doon sa kinakainan ko. Yung may lalapit sa'yo, ako, sa totoo lang, maawain naman akong tao. Pero sometimes kasi, yung mga ganito, nakakabwisit na talaga, men. Ayoko namang patulan yung mga bata. Ang gusto ko lang dagukan dyan, yung mga magulang na hinahayaan nila yung anak nilang ganyan. Talagang annoying talaga. Panoorin nyo. Are you in love with me?
Oh, you're dirty. Please don't touch me with your dirty hands. Go away, please. What? Mommy. Bro, you're annoying, really. You're really annoying. No, please leave me alone, no. Yeah, this is you represent Philippines. So whatever you do in front of the camera is not good. So don't do this. Is it egg? Kakahiya, no? Kakabwisit eh. No, that's seafood. 10 pesos only. Can I have one tahong, please? Yeah, sure. We had the discussion earlier already. I don't give you anything. Why should I get you? You asked your friend, he can give you food. I don't give you anything. Yeah, thank you. Salamat. Hello. Naks. Apam. Yes. Hello, boss. You want tahong? No? I'm struggling to give this away even. No, they are annoying. I don't give anything to them. It's good. Hey, brother. Tahong. Masarap. Good. No. I ate them already. Yeah, thank you. Nakakabwisit, ano? Kamukha ni 88 ito. I-search nyo, Ghost Hunter 88. Kamukha niya yun. In love with me? O baka nabwisit ako dahil. Hindi. Kasi no, seryoso mga kababayan. Kahit din naman dito sa mga comment section na to. Katulad nito, sabi ni Kuya, don't give to this annoying future ayuda beneficiaries. Nakakahiya talaga, hindi future AKAP beneficiaries daw. Ito, tama itong sinabi nitong isa. Nung ignorante pa ako sa ganyan, nung college pa ako, maawain talaga ako sa mga, halata ba? Maawain ako sa mga ganyan. Kung halimbawa may extra ako, let's say may 10 pesos ako, binibigyan ko talaga yan pag galing ako sa school. Pero sabi nitong isa, nakarelate din ako dito, after ko maka-encounter ng binigyan ko ng pera, tapos pinambibili ng Yossi, ay never again talaga. Di ko problema na wala kang makain, magtrabaho ka or food and water. Pero kung yung binigyan kong bulag last time, sinabihan ba naman ako na sana Yossi na lang daw. Nakakawalang gana, sometimes may mga ganyan, mga ingrato. Hindi ko alam kung hindi ba nila alam na nakaka-offend din sila. Parang yung nung nag-meeting kasi kami dito, kasi yung guard namin dito nakakabwisit dito sa village namin. Madali siya malusutan ng mga nagsusulisit, yung mga namamalimos. Meron dito kakatok, no? Kakatok ng manghihingi ng pera. Tapos sabi niya nasunugan daw siya. Meron akong longganisa sa ref na na hindi ko na naluto. Mga ano din yun, 4 na piraso din yun. Longganisa. Binigay ko, parang ang sama pa ng tingin niya. Nakakabwisit yung ganun, men. Yung sometimes nagbibigay ka na tapos pag hindi maligaya dun sa binigay mo, parang akala mo kung sino pa. Parang last time, no, hindi ko na babanggitin ito, pero Ghost Hunter ito eh. Nanghingi sa akin ng sombrero. New era yun yung binigay ko. Kaya nadala na ako magbibigay eh. Sabi ko, nanghingi siya sa akin. Sabi gano'n sa akin, kahit isa lang dyan. Sabi ko, malaki ang ulo ko ha. Sabi ko gano'n. Katulad nito, di ba? Red ito. Ang size, hindi ka, bihira kasi magkaroon ng yung adjustable eh. Puro fitted yung ang size nitong ulo ko, 758. Di ba? Kung gusto nyo ko regaluhan na 758. Di nanghingi sa akin, madami akong sombrero. Sige, yung mga hindi ko ginagamit, bibigay ko sa'yo. Pero malaki to. Okay lang yan kung malaki. Gumaganon pa sa akin. Then ang ginawa ko, pinalala move ko sa kanya. Binigay ko. Ako pa yung gumastos ng lala move Pagdating sa kanya, meron mo message sa akin, sobrang lalaki pala nito. Hindi ko mapapakinabangan to. Pinamigay ko na lang sa iba. Alam mo yung nakakabwisit? Tangina. Wag niyong gagawin sa akin yun just in case na magmabait ako sa inyo ha. Ako pinagbumura ko talaga yun, sabay binlock ko na. Ayoko ng ganun tao kasi eh. Sinabihan na kita, malaki ang ulo ko. Tapos, okay lang. Tapos pagdating sa'yo, magagaganyan-ganyan ka pa.
Napaka-ingrato, di ba? Yun ang ayoko sa lahat. Kung halimbawa may reklamo ka doon sa binigay ko na ikaw rin ang namilit, wag mo nang isabi sa akin. Hindi yung ano mo pa sa mukha ko, nakakabwisit no. Sabi ganun nito ni Benedict Corpus, he has the right to be annoyed of those kids. Whoever the parents of these kids, mahiya naman po tayo sa DSWD or LGU. Ito yung isa sa need nyo tutukan, hindi yung imbornal girl. This wild Carlos is traveling and making videos exposing poor areas of the country he visits. What's the purpose? Is this poverty porn? Is he Pinoy baiting? Hindi naman siguro, talagang travel lang, no? Nagta-travel lang siya at yung mga inaano niya na yan, yung kino-content niya na yan, na-encounter naman siya, hindi naman yung in-scripted yan eh. Talagang kahit sa atin, sa ating nangyari kahit sa Pilipino, hindi lang sa foreigner nangyari. Nagkataon din pating vlogger din ito. I think hindi naman ito nagpipinoy baiting. 'Di ba? Sabi gano'n ni Carly Teres Veloso, who is this guy? Interesado si ate. Anyway, kahit sino, mga kababayan ko, maiinis sa ganito. Yung mga ganyan. Ayan DSWD, nakikita nyo ba yan? Yung mga itong mga batang to. Bakit hindi nyo ginagawa ng paraan to? Bakit yung nagtatago sa imbornal na lumabas, yun ang inaano nyo? Kakabwisit no? Parang proud na proud silang sa bagay. Yun ang upbringing sa kanila Tinuro yan Tingin ko tinuro yan ng magulang nila na magganyan. Hindi naman kikilos or kung hindi tinuro na magulang yan, natutunan niya yan sa mga kasamahan niya. Kaya naging culture na. Kaya ang culture na pangit, yan ang mahirap talagang burahin Kasi culture na Hindi naman nakikreate ang culture ng overnight, dumadaan niya na mahabang panahon. Kasi ibig sabihin, maraming nagpapabaya ng ganyan na hindi nila pinipigilan kaya naging culture na. Kasi kung nag-uumpisa pa lang yan, yung mga ganyang bagay, dapat inaano na yan, pinuputol na kagad ang sungay niyan para hindi na kumalat. Diba? Anong priority ng gobyerno natin? Next. Last video na natin. Ano ito? Dali lang Ito ay sa Bilyonaryo Channel. Yung pamamaalam ng mga senador sa last session. In the Senate as lawmakers stood their ground during debates and until the very end, emotions ran high in the chamber. This report from Hannity. Senators can be fierce debaters, but last night they were just colleagues sharing goodbyes. It was a night of jokes and raw emotions as 6 outgoing senators delivered the valedictory speeches in the last session day of the 19th Congress. But it wasn't all tears. There were light moments too. It was a sana-all moment for Senator Nancy Binay when Senator J.V. Ejercito introduced his brother, Senator Jinggoy Estrada, before his final speech. Her remark drew dinanalo si Jinggoy, no? Wait, kandidato ba si Jinggoy ngayon? Laughter. Binay has long been estranged from her sister, outgoing Makati Mayor. Ito hindi naman tumakbo to pero Makati Mayor yata siya. Abby Binay. She turned to Senator Amy Marcos and asked if she felt the same. Amy quickly fired back, referring to her own publicized rift with her si Villar, yung anak niya pasok si Camille. brother, President Bongbong Marcos. Outgoing Senator Cynthia Villar then looked back on her 2 terms. In this chamber, you fondly call me Mama Bear, a simple moniker, but one I took to heart.
To be Mama Bear meant being firstly protective, genuinely caring, and always genuinely caring. Dependable. Pahingi naman ng isang house and lot dyan! She leaves the Senate, but her family stays. Daughter Camille Villar joins the Senate next, alongside brother Senator Mark Villar. Ano bang ginagawa ni Mark Villar doon? Siguro may ginagawa naman siya, hindi ko lang talaga na diba? Nararamdaman niyo ba si Mark Villar? Senator Grace Poe thanked voters for her 2 terms. Before the session, she visited the Senate media and even had an afternoon jam. Unlike others, she did not run for another position. Her son, Brian Poe Lamanzares, will now enter politics as a party list representative. Uwi na ako para sa pinakamahal kong papel, ang maging ina at asawa. Senator Nancy Binay. Okay na yan, at least kahit pa paano, di ba? Siguro feel niya wala na siyang magagawa. I mean, mali yung feeling niya wala na siyang dapat gawin. Di ba? Si Grace Poe. Spoke of the criticisms she endured through the years. Funnily, ito, ano ba ginawa ni Nancy Binay? May natatandaan ba kayo? Ang pinaka natatandaan ko sa batas na pinanukala, I don't know kung naging batas ba yun or yung bigyan ng break yung mga sales lady na lagi nakatayo or bigyan ng upuan. Yun ang natatandaan kung inanin Nancy Binay bigyan ng break dahil lagi nakatayo. Senator J.V. Ejercito introduced him as such. We recognize the honoree, best friend ni Yana, ang brown beauty ng Senado, my cousin, hindi ko po siya pinsan, kasing itim, Senator Lourdes Nancy Binay. I entered this chamber 12 years ago under less than ideal circumstances. Dahil lang sa apelyido ko, naging senador ako. Winning a mandate to serve, but also with a target on my back. Dakilang alalay lang daw ako. Pinuna ang kulay ng balat ko. Nasaan si JV? Nasaan si JV? Pati ang mga damit ko. Ginawang meme na viral sa social media. Moments later, the gallery was filled with tears as she thanked her staff. Like a family. Saan mapupunta yung mga staff niya? Wala na rin? After niyang sa Senate? We have gone through the ups and downs and sideward lurches of work amid ever-changing times. I am glad that I have been able to call upon you. Binay will now return to local politics, set to replace her sister as Makati mayor. Baka yung staff niya dyan, kukunin niya rin sa Makati. Hindi pinalad yung kapatid niya, si, anong name ni Abby Binay? No? Wala na kasing sawa na rin kasi ang tao dyan sa mga apelyido na yan. Si Villar, yun ang bukod tanging pumasok, no? Pero yung mga Senate Minority Leader Coco Pimentel took a different tone. Applause filled the plenary as he was introduced for his speech. Pimentel earned his reputation in the Senate for his sharp legal mind and mastery of technical debates. He also led the Senate's 2-person minority with Senator Risa Ontiveros in an administration of firsts. Ontiveros praised him as principled, much like his father, the late Nene Pimentel. The Senate just won't be the same without you. But I have no doubt that plasticity. Wherever your road next leads, you will continue to be a servant of the people. Pimentel had been a vocal figure, especially about the impeachment of Vice President Sara Duterte in the last months of his term.
After his speech, Senator Bato de la Rosa joked about PDP, referencing the long-running leadership feud in their party. Senators Bong Revilla and Tolentino also hindi umepekto yung yung budots mo. Di ba? Andito na si Bong Revilla. Hindi na umepekto. Share their final remarks after losing in the midterm election. Hindi rin pinalad to, no? Ang panakot niyan sasakupin daw tayo ng China pagka hindi daw siya yung binoto. As the curtains fall on the 19th Congress, of course, senators paid tribute to the people behind the scenes, the staff, security, cleaners, and aides who quietly kept the Senate running as history unfolded. Anyway, darating talaga ang time ng matatapos din yung yung lahat ng mga bagay, 'di ba? Hindi naman forever lahat 'yan Ang maiiwan lang naman doon kung tumata kayo, may ginawa ba talaga kayo sa sa Senado. Katulad ni Nancy Binay, 'di ba? Ang tumatak sa akin yung wag patayuin ng sales lady. Tingnan natin 'yun kung masu-search pa natin. Nancy Binay, sales lady. Saan ba 'yon? Hindi nakikita sa YouTube Sa Google ko hahanapin ha. Baka makita natin sa Google. Tanda ko yun kailan pa ba yan? Nasa retail pa ba ako noong time na yun? Or wala na? Kasi nagtatawanan kami dun Or baka nagtatrabaho pa rin ako sa SM yata. As marketing. Hindi na ma-search Dito nga tayo sa isa. To. Senator Nancy Binay. Ayan 15-minute break sa sales lady. Nung 2017 pa pala to. 2017. Wala na ako sa retail. Marketing na ako nito. Diba? Nais ni Senator Nancy Binay na magkaroon ng batas na mag-aatas ng mga may-ari at operators ng mga malls, department stores, stalls, at iba pang kahalintulad na lugar na payagan ng kanilang mga sales ladies na magkaroon ng 15 minutes na break kada ikalawang oras. Layunin ng panukala ni Binay na maamyenda ng Section 132, Chapter 1, Title 3 ng Labor Code of the Philippines upang maisama ang 15-minute break ng mga empleyada ng mga malls at kahalintulad na establishmento. Nakasaad na sa nasabing batas ay dapat may nakalaan ring upuan sa mga kababaihan na maaaring na magamit kung hindi sila nagtatrabaho o maging sa oras ng kanilang trabaho. Basta hindi ito makakaapekto sa kanilang duties at kahusayan sa pagtatrabaho. Naalala ko ang naging problem kasi niyan dati nung nasa marketing ako. Yung pagbibigay ng break sayang yung opportunity kasi, lalo na pag mall, maraming tao. Kasama kasi yung dun yung pag-encourage mo sa customer na bumili ng item mo. Kasi kung magbe-break sila doon, lalo na yung mga consignor kasi, may commission kasi sila doon sa mga maibebenta nila na produkto. Sayang kasi yun. Kapag nawala sila doon sa pwesto nila, minsan masusulot pa ng ka-competitor nila nagbebenta ng produkto. Pangalawa, yung sa may mga upuan naman, naalala ko ito sa mga cashier naman.
lalagyan ng upuan. Yung sa cashier pwede eh. Pero sa mga sales lady na may upuan, ang nangyayari kasi doon, pag nakaupo na yung mga cashier, then may magpapa-assist, no? Tatayo sila. Yung upuan, mawawala sa pwesto. May customer na kukuha. Nag-ano yan eh, nag-dry run ng ganyan eh. Sa SM dati eh. Tapos, hindi alam kung saan mapupunta yung upuan, nagkakaroon ng kaguluhan, 'di ba? Basta nasubukan nila dati yan, hindi siya advisable. Sa cashier, oo, pwede. Pero sa supermarket naman, hassle ang may upuan. Kasi sometimes mag-aabot ka ng product, tatayo ka rin, 'di ba? Tapos yung sa checkout counter, sa department store pwede. Pero pag yung sa supermarket, hindi. Hassle siya yung upuan. Minsan nabubunggo pa ng cashier, natutumba pa yung stool, 'di ba? Kailangan stool ang gamitin mo doon dahil ang taas ng Sometimes kailangan pag-aralan din nila mabuti bago. Anyway, napunta na tayo diyan eh. So yun lang muna ang pinag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.